Nga ka-MV, budol mode on kasi ang Gen Z at ang kapangyarihan daw ng add to cart syndrome. Alamin natin yan dito sa Gen Gen Zs. Zs. Name po, ate. I'm Shane. Shane. Ate, nabudol ka na ba ng sales or promo rate lately o ngayon lang? I think nabudol na ako. Like yung sa quality, ganun. Ganyan nga, minsan hindi natin kayang i-resist ang sales at promo. Bakit nga ba tayo nagiging ganito? Pero natin alamin kung bakit nga ba. Pero teka, ako si Kyle Castillo from Tarlac State University. And today, samahan niyo ako as we unpack the world of promo, psychology, at walang kupas na budol culture. Dito lang sa Gen Zs. Nagsimula ang sales at buy one take one bilang simpleng diskarte ng mga tindero para humatak ng customer. Pero ngayon, isa na itong lifestyle. Parang hindi kumpleto ang buwan kung walang budol moment. Kilalanin natin si Angelica David, ang budol queen ng barkada. Aminado siyang kahit hindi niya plano basta't may sales o flash promo, napapa-add to cart agad siya. Hey, I'm Angelica David and I'm 22 years old. I think yung desk organizer ko, akala ko magiging aesthetic yung room ko, kaso mas naging makalat pa. Yes, meron. Kasi ang ginagawa ko, pag hindi na siya sale ng 3 days, gano'n, pinag-iisipan ko talaga siya kung worth it ba or hindi. Tapos, pag 3 days hindi na siya sale, hindi ko na siya binibili. Ayun lang. Wala pa ring discount. Like, kapag talagang sale, napapabili ako lagi. Tapos, hindi na ako nakaka-save ng money. Para kay Angelica David, ang budol culture ay isang experience ng trial and error. Pero basta't naka-sales pa, napapa-checkout agad siya. Pero, gano'n rin kaya ang naiisip ni Juliana Perez na isa ring nabubudol ng sales? Ngayon naman, meet Juliana Perez, ang add to cart queen. Ay, ang babaeng madaling mabudol ng sales at buy one take one. Oh, hi, I'm Juliana G. Perez, 21 years old. Siguro sa lahat ng nabili kong item na parang di naman siya necessary and need ko is yung ano tawag doon, yung blanket na ginagamit ko hanggang ngayon sa amin. Ano siya, parang cheetah print siya, tapos magmula kasi nung nabili ko yung blanket na yun, parang nagustuhan ko yung mga cheetah prints and comfy siya gamitin every time matutulog ako. The time, satisfied naman ako sa mga nabibili ko and yung regret is parang di naman siya gaano kasi especially pag nabibili ko lang siya kasi minsan may mga piso deals. Yung online shopping or shopping, maraming type of shopping naman, no? And type of retail therapy. So, yes, nagiging comfort zone ko siya. Nagiging parang therapy ko siya every time na, yun nga, pagod na and stress. Pero siguro pag sale lang sila. Pag mahal sila, syempre. Siguro ano lang din, yung pag-add to cart, nakakadagdag din siya sa therapy. Pero yung, minsan kasi, yung pag, totally na pagbabay, pagbibili ng mga yun, lalo na pag online, and di sila sale, hindi naman gaan. Mostly add to cart and thrifting, ganun. Type of therapy. Yan. Mukhang kahit na budol, may learning din. Budol culture is also shaping how Gen Z thinks about money, wants, and self-control. Isa din ito nagiging self-therapy ni Juliana Perez. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng budol culture? Kasama natin si Miss Jazz Dizon para linawin ito. I am Jasmine Zoe Dizon. I am a registered magician, guidance counselor, account counselor consultant, and program chairperson ng Beyond Services.
So, scientifically speaking, no, sabi mo nga kanina, lalo na yung mga kabataan. So, actually, in that age talaga, na mataas talaga yung impulsive behavior ng mga kabataan, it's because of the underdeveloped pa yung brain. Kasi yung brain natin, di ba, nagde-develop pa yan up until mag-20s kayo. So, it works din kasi sa atin yung impulse buying because meron tayong notion na, sayang naman pag di ko pa binili to. We're very much a collectivistic society. So, gusto natin, di ba, kung ano yung ginagawa na ibang ginagawa din natin, parang na-out of place tayo pag di natin nagagawa. So, same as with impulsive buying, no? So, when it comes to that naman, minsan, ang na-feel kasi natin is yung tinatawag na scarcity heuristic. So, ibig sabihin nun is limited time offer siya and order. Dahil buy one, take one, mauubos na. The more na mas nagiging importante siya sa atin. Retail therapy as a form of coping is actually kanya-kanya tayo ng coping, di ba? So for others, that works. But then again, doon papasok ulit yung quality ng coping natin. So depende sa yan. Like if that retail therapy of yours na pinapractice mo is something na hindi pa naman siya nakaka-apekto sa ibang aspeto ng buhay mo, like financially, pa napapaaway dahil sa kaka-retail therapy mo. So, okay lang yun. So, anything in moderation, basta positive effect, pwede naman. But of course, sabi mo nga, no, possible din naman na magkaroon siya ng unpleasant results sa atin. Especially if masyado na tayong doon na lang nagdepende. Economically na kaya ng mga Pilipino, which is yung kung saan sila makakatipid, makakamura. So, ganun din sa budol behavior na doon sa mga ganong klaseng promos and all. But technically, no, it leads us to, be insatiable. Anong naging benefit nito sa'yo? Benefit? Siguro like, mas lesson learned lang na bago ka mag-order online or pumunta man sa physical store is mag-research ka muna sa quality. Ayon kay Shane, mas maging magtanong at nang makasigurado. In the end, budol culture isn't just about overspending. Minsan, it's our way of feeling joy, control, or reward in a fast-paced world. It's reflect both our emotional needs and financial struggles. Hindi lang produkto ang nabibili sa sale, kundi kwento, comfort, at kaunigtayan. Pero reminder lang, hindi lang mura kailangan. Next na may sales at promo, gusto mo na. Need ba to o budol lang? Ako si Kyle Castillo at ito ang kwento ng budol culture, psychology, promos at practicality. Ito lang sa Gen Z. Budol is real. Kasi napag-uusapan lang namin kanina habang pinapanood namin mga ka-MB, si Miss Angelica nakapag-check out na daw ng 3. Ay, hindi lang 3, Oh, 4. ang dabi, nabubudol ka lalo Oo. ngayon 11-11. Literal, kagabi, natulog, hindi ako sanay na matulog ng late, pero dahil 11-11, natulog ako ng 12. Alam mo ba, eto na nga. Speaking of 11-11 na yan, may gusto sana akong orderin. Yes. Nung hindi pa siya 11-11, 819 lang siya. Nung nag-11-11, 998 na. Hindi, kasi may kailangan diyang gawin. Ano? Oo, kailangan mo siyang, ano yan? Basta. Gamit? Oo, nagamit siya. Naloka nga ako. Oo. Sabi ko, kaya pala. Sabi ko, parang hindi mo tinitignan before mag 11-11 or yung mga discount. Nadadagdagan pala yung iba. Totoo. Kaya kailangan dapat alamin muna natin yung original price niya before mag 11-11 or 12-12 or what not. Totoo. Pag ganyang mga usapan dyan, gumagana ang utak ko, grabe. Kasi, ang chinek out ko, skincare kasi siya. Oy, Ngayon, sus! bundle kasi siya, parang Oo. nasa 750 kapag Oo. bundle. Kapag i-order mo, tapos kapag i-order mo yun, may discount siya, magiging 500 na lang. Tapos iniisip ko, kung bibilihin ko siya separate, mas mapapamahal ako. So, yung bundle tayo. Ganon ang mga ginagawa natin. Tapos, kailangan sa live mo orderin. Uy, Ganon? alam mo, sa Orange app, naka-premium na yung account ko doon. Oo, bahala ka na. Hala ka Ano na. totoo? Kung ikaw naka-premium ka, ako naman, tumataas ang akin. Credit limit sa Black App naman. Literal. Ang saya kasi. Ang saya mag-check out. Totoo. Sabi nga ni Sir Leo, parang kapag in-order mo, parang ang bigat. Pero kapag Totoo. nandyan na, Saya ang mo. Lalo na pag binubuksan mo, yun kasi Totoo. yung budol dun eh. Yung Tingnan ko nga bubuksan kung mo. totoo o hindi. Totoo. Kaya pala pag may
may tumatawag kay Sir Leo, babayan agad. malala, Oo, yung malala yan siya. Hindi, pero guilty pleasure ko talaga. Hindi talaga pwedeng sa isang linggo hala kong o-orderin. Pasensya na sa nanay ko na laging nanonood, na laging nagagalit. Ayan Ayaw na nga niya pa yung talaga. sinasabi ko eh. Mm-mm. Mami, tignan nyo Oo. na, Nya, kinanayin ko nga parcel. Awan na ramido mong parcel ka nga parcel. O dapat pala ikaw yung Imbagan. nilalagay sa bubong. Oy, hindi, pero oy, grabe naman yun. Parang iniisip ko, hindi naman ako pabigat. Ibang pabigat yung sinasabi niyo. Ay nako, anyway mga ka-MB, bala kayo dyan, basta hindi kayo mabubudol kapag eto yung kinain ninyo. Masarap talaga Masarap siya. talaga siya. Pero wala Paubos namang, na nga natin. oo, wala namang masama kung mag-add to cart tayo ng mag-add to cart. Basta Mm-mm. hindi naman yung dapat na ibabayad mo sa bills mo, yun na yung pangbayad mo sa parcel mo. Yun yung mahirap. Ang number oo. 1, do not spend more More than than what what you you- earn. Ta- Ganon dapat yon. Hindi ba? Oo, Sorry! Kailangan dapat, ang ginagastos mo, yung mas mababa dun sa ina-earn mo monthly. Ah. Kasi kapag mas mataas, saan ka kukuha ng pambayad mo? Eh, meron ka na ngang pera, konti na lang yun kasi ibabudget mo pa. Tapos nag-order ka ng mas Ala. malaki yung amount kesa dun sa sinasahod mo buwan-buwan. Ala. Paano ka aangat sa buhay? Wow! Minsan lang naman, parang nung nakaraang Uy, kahit linggo minsan lang. lang, kasi Minsan- tandaan mo yan, Oo. minsan lang ka mo. Ngayong Oo. buwan nag-out na mas mataas Mm. yung in-order mo kaysa dun sa Ah. sahod mo. Siyempre, kailangan mo magbayad. Mm. Mabubudol ka ulit next month. So, magpapatong-patong yan. Ah. So, we have to be responsible in using this kind of applications din. Mm. Kung alam mong wala na, huwag ka nang pumunta dun sa app na yon. Oh, hindi naman ako sa pumunta sa mall. Kasi naman, buy Then, one take one yung electric pan. Wag hindi porkit buy one take one, bili ka na lang ng bili. Tas, Minsan you have to be, Controlled. controlled. discipline. Oo, disiplinado ka din dapat. You should know your money. Whatever. Hindi, pero Kilalanin mo yung pera mo. kilala ko Bakla. siya, nawawala nga lang minsan. Mamaya nga, puro Jose Rizal na lang pera mo. Wala, 20 na nga. Piso. Piso. Ganon. Oo. Anyway, wag po tayo masyadong magpabudol. Lalo na ngayon, ang dami ding scammer. Lalo na kahit nasabihin natin, ay, ang mura, piso lang siya. Pagdating mo, wala palang laman. Katulad sa akin dati. Bata pala yung 1,000 plus, 1,000. wala palang laman. Alam mo kung ano yung Oo. laman niya? Dishwashing. Hindi, yung blue na nilalagay doon sa pang-flush sa Ano toilet. tawag doon? Dalawang supot ng ganon. Oh, nakakaloka ka Mm-mm. naman. Huwag ka kasi sa black up. Sa ano ka? Sa Orange blue up nga ako doon. Ay, blue up ka? Oo, hindi Lala. pala maganda sa blue up. Oo, depende. Anyway, mga ka